Sinisiguro ng Agriculture Department na pagtutuunan ng pansin sa susunod na taon ang pagpaparami pa ng lokal na supply ng mga produktong agrikultura sa bansa. Kasunod ito ng pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng DA. Si Vel Custodio sa detalye. Tinawag na dami ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson Senator Francis Pangilinan ang nadiskubreng pagpaparenta umano ng Burgess Consumer Goods Trading ng lisensya. Ang consignee na isa sa mga sangkot sa agricultural smuggling humarap sa pagdinig sa Senado. Ibig sabihin, hindi kayo talaga ang nagbabayad, hindi kayo talaga ang nag-i-import. Hindi po. Kayo ang may-ari ng Burgess, pero merong kayong magkano binibigay sa inyo pag ganyan? 19 containers ang naipuslit ng nasabing consignee. Noong una ay hindi pa umano maalala ni Jovelyn Burgess kung magkano ang kinikita niya sa pagpaparenta ng lisensya. Pero di kalaunay napaamin din siya. 500 lang po kada container, sir. So sa halagang 19 na container, 500 pesos. 500 pesos lang so po. 9,000 pesos ang nakuha mo Apo. bilang Burgess. Apo. Ikaw ang may-ari ng Burgess. Bukod sa Burgess Consumer Goods Trading, kabilang din sa kwenestyon sa pagdinig sa Senado ang 14 na containers na naipuslit ang EPCB Consumer Goods Trading at 1024 Consumer Goods Trading na napag-alamang may ilang expired na accreditation ng mga brokers. 8 sa 10 shipping containers ang na-alert ng DA sa nasabing consignee at napag-alaman pa na misdeclared ang mga export goods. Palusot ng broker ng Consumer Goods Trading na hindi niya kilala ang kanilang katransaksyon, gayong nasa 3 dokumento na ang napirmahan niya dito. Si Carlos lang po talaga ang naglumapit po sa akin, tapos siya lang po talaga ang, kumbaga, Your Honor, binigay niyo sa akin yung docs, binigay niyo sa akin yung BL, tapos inano ko lang po, tapos ang pakilala niya po talaga sa amin sa PIA, Carlos lang po. We are now informing you, Mr. Tenero, that your refusal to answer a very simple question as to ano ang apelyido ni Carlos. Considering that 40 million pesos yung total na halaga bilang broker, 40 million pesos yung total na halaga nung ipapasok na pinirmahang mong dokumento, 3, at hindi mo alam ang apelyido, it is a refusal to answer a question, number 1, and number 2, which is a basis for this committee to cite you in contempt and detain you until you answer the question. Tiniyak naman ng Bureau of Customs na mas higpitan pa ang pag-check sa lisensya ng mga brokers at consignee sa mga imported agricultural products. Sa unang offense pa lang, isususpinde na ng BOC ang accreditation ng consignees. Humihingi rin ng tulong ang BOC para sa digitalization ng sistema nila nang maiwasan na ang human intervention na maaaring pagmulan pa ng anomalya. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na kasama sa mga bibigyang prioridad sa susunod na taon ang pagpaparami ng lokal na supply ng mga produktong agrikultura sa bansa. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng Department of Agriculture para sa susunod na taon, iginiit ng ilang kongresista na dapat ay hindi lang umasa ang DA sa importasyon. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., patuloy nilang pinalalakas ang suporta sa mga magsasaka para mapalawak pa ang sariling supply. The Department of Agriculture is allocated 176.7 billion, a 13.6% increase from last year. But this is more than a statistic. It is a statement of intent. It says we will not let our food producers be forgotten. Our goal is not to simply grow more food, but to ensure that every family has access to healthy, affordable meals, and that those who grow our food can live lives of dignity, not desperation. Bibigyang pansin ng ahensya ang pagpapaigting ng irigasyon, modernisasyon, pagpapalakas ng value chains, pagpapalawak ng market access at pagbibigay proteksyon ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.